Hello mga kasari, isang maulan na hapon po sa inyong lahat. So for today's video ay isi-share ko po sa inyo yung pagpa-pricing ko po dito sa aking mga paninda. Kung 10% ba, 15%, 20%, 25% or umaabot pa ba ng 30%. So yung pagpa-pricing po natin bilang isang tindera mga kasari, nagbe-base po tayo kung magkano po yung bili natin, yung puhunan po natin, and then kung magkano rin po yung pagpapatong natin bilang isang tindera. So, iba-iba po kasi tayo ng strategy kung paano natin papatungan yung ating mga paninda. Meron naman po, sinasama din nila yung effort nila sa pamimili and yung pamasahin nila kung wala silang sariling sasakyan. So, dinadagdag nila yung mga nagastos nila para mabili nila yung mga paninda. So, meron naman po, hindi na nila isinasama. So, meron naman din po, meron silang nabibilihan ng talagang mura. And yung iba naman pong sari-sari store owner, medyo pricey yung mga nabibili nilang paninda. So, eto talaga, walang tama or mali na pagpa-pricing. Depende po talaga yan sa ating mga tindera. Etong pag-share ko sa inyo mga kasari is parang guide lang sa inyo kung saan kayo magbe-base, kung ilang porsyento ba yung inyong ipapatong sa inyong mga paninda. Pero, syempre naman po, tayo po dapat ay nasa tamang pagpepresyo lang. So, kung ibig sabihin mga kasari kasi, kapag mura po tayong mag-pricing sa atin, doon po mapapabilis yung paglago ng ating sari-sari store Kasi kapag mura yung iyong mga paninda, dadayuhin ka ng mga customer. Kung saan man lupalop nakatayo yung sari-sari store mo, kahit madami pa silang daanan na ibang tindahan, basta nalaman nilang mura sa'yo, kahit gaano kalayo pa yung tindahan mo, pupuntahan ka nila. So, based on my experience po mga kasari. So, balik na po tayo doon. So, isha-share ko sa inyo, magsasabi na lang ako or magpapakita ako sa inyo ng mga items kung magkano yung pinapatong ko doon para magkaroon po kayo ng idea sa pagpa-pricing ko po dito sa tindahan. So, kukunin ko lang guys yung kodigo ko dito sa kaliwa. So, tayo nga po mga kasari ay naka-standing ovation. Yan, nakatayo tayo dahil ito lang yung medyo makikita niya talaga ako dahil masama na naman po ang panahon. Makulimlim, umuulan, madilim. Ito lang po yung spot talaga na medyo makikita nyo ko. So, ako naman, syempre, hindi ako makatiis sa isang araw na hindi magbablog. Kaya, ayan, go pa rin tayo sa pagbablog. So, unahin ko na guys, ang pag-share sa inyo ng pagpa-pricing ko ng sigarilyo. So, especially, ito yung pinaka-fast moving sa akin na sigarilyo Camel na pula. So, ang puhunan po nito per rim is 1,066. Pumapatak po ang isang kaha ng 106.6. So, ang pagpapatong ko po nito, ang bentahan ko po dito is 120 per kaha. Kalahati, 66 pesos per stick. Pero sa ibang tindahan guys, 7 pesos per stick. SRP kasi guys, ang 6 pesos. So, mabilis ko po ditong naro-rolling yung inilalabas kong puhunan dito dahil sobrang mabenta po talaga ng Camel. Mas napaparami po yung sales ko dito kasi mas marami yung bumibili ng tingi-tingi. Kalahati, ganyan. Minsan lang po may bumili ng kaha-kaha. Pero nakakarami po talaga ako sa tingi-tingi. Pero same naman din po yung presyo nun. So, sa sigarilyo po mga kasari, sa isang rim, tumutubo lang po ako ng 12%. Kasi yung tubo lang naman dito guys is 134. So, nasa 13 point something lang yung tubo natin sa isang kaha. So, kapag hindi masyadong mabenta sa tindahan mo, ang pinaka-tips ko na lang sa inyo guys, huwag kayong bumili muna ng ring-ring. I-try nyo muna bumili ng 5 kaha, 3 kaha. Kasi kapag kayo ay nagkaroon ng mga pikas-pikas, mahirap nang may benta kay customer, malulugi pa po kasi napakaliit lang po ng tubo dito sa sigarilyo. So, 12% lang po. So, sa per kaha, nasa 12 to 13% yung inaabot ng tubo ko po dito. So, napakaliit lang po talaga. Pero kung siguro mga 7 yung bentahan ko nito, medyo kaso may hirapan naman ako siyang ma-rolling yung maibenta. Kasi dito kasi talaga guys, yung mga sari-sari store, may ibang 7 pesos ang bentahan. Yung iba talaga, 6 pesos din. Kaya kung mamahalan ko to,
nasa medyo loob ang tindahan ko, baka hindi ko na siya maibenta. Kaya ayun, strategy lang talaga guys ang kailangan. So nasa 12% to 13% yung patong ko po dito. Maliit lang 'di ba guys, pero yung puhunan natin dito sobrang pricey, libo talaga. So ang next naman po is sa delata mga kasari. So dito tayo sa delata. Mostly naman guys, ang mga patong ko talaga sa delata is 10%. So, nasa plus 3 lang tayo, plus 5, ganyan. So, halos lahat ng aking mga delata, mga kasari, is plus 3 lang. Minsan nga, hindi pa umaabot ng plus 3. 2.9, ganyan, 2.5, ganyan lang yung mga patong ko. Kasi para sa akin, mga kasari, inaano ko din yung hindi matengga yung aking paninda, hindi abutan ng expiration. Okay lang na medyo mura yung ating pagpa-pricing, yung patubo natin. Kasi marorolling natin ng mabilis, makakapamili ulit tayo ng panibago. Kaya guys, yung mga delata ko dito, kahit nasa medyo loob ako, talagang mabenta. Kasi binibase na ng mga customer ang dami kong natatanggap na compliment na kaya daw dito sila bumibili kahit may madaanan na sila na ibang tindahan. Kasi nga, mas mura daw ng piso, 2 piso, 3 piso dito sa aking tindahan. Kaya nakakatuwa naman mga kasari na talagang pumupunta sila dito para bumili. At yun guys, yung pahalagahan natin. Pahalagahan natin yung, alam nyo na, yung mga customer natin na nasa tamang presyo lang po tayo pero hindi po tayo palugi at meron pa rin naman pong tinutubo. So, ang patong ko po dito sa mga delata is 10%. Minsan umaabot ng 15% ganyan kasi hindi naman kasi talaga nasasaktong 10% lang yung patong natin sa mga paninda. So, dito 29 ang puhunan po nito, San Marino na Easy Open 85 grams. Ang bantahan ko po ay 32. So, 3 pesos lang po ang patong ko dito. Hindi nga yata siya sakto ng 29, may point pa. So, kapag may point pa, wala ng 3 pesos yung patong po natin. Sa ibang mga delata, ganun din po mga kasari. Medyo tumutubo lang ako ng malaki kapag bumibili ako sa mura ditong wholesaler. So, meron kasi ako guys na discover na bagong tayo dito sa Banay-Banay, yung kabilang barangay, sa tabi ng gasolinahan, merong Jim's grocery na talagang mas mura pa kay Dali yung kanilang mga paninda. So, minsan dun kami namimili guys ni partner. Minsan nga dun na balak namin magdali. Sabi ko, diretso muna kami dun. Lahat ng papamilihin ko meron na dun. Hindi na kami dumadaan ng Dali kasi nga, nakakatuwa yung mga presyo nila. Talagang mas mababa pa sa presyo ng Dali. So, ayun guys. Sa delatan, sarap mamili doon, pati mga kape. Kasi, ang kuha ko lang doon guys ng isang tay ng Kopi ko Blanca is 119. Sa Dali, wala noong kopi ko. So, ang bili ko naman ng Kopi ko Blanca sa Pure Gold is 127.55. So, ang laki ng natipid ko. Mas malaki yung tutubuin ko. Talagang teknikan lang mga kasari kung saan tayo mamimili para tumubo tayo ng malaki. Yung tumubo tayo kahit papano. Kasi sa mahal na ng mga bilihin, kailangan talaga natin ng discarding malala sa pamimili mga kasari. Tayo talaga mga tindera maghahanap ng murang pamilihan para medyo malaki-laki yung tubuin po natin. Kasi hindi lang naman puhunan sa mga paninda yung pinupuhunan natin mga kasari. Syempre naghagasolina pa tayo, 'di ba? Yung effort pa natin, yung pagod natin, 'di ba mga kasari? So sa kape, ayun na nga po. So sa kape, binase ko na lang sa kasi minsan lang naman kami bumili sa Jim's grocery. So 125, ganyan yung puhunan. Sa ahente ko, iba-iba kasi yung kinukuhanan ko, depende kapag naubos na ng Monday. Meron ako makukuhanan ng ahente ko sa mantika, Tuesday dumadating. So ang kuha ko doon is 125. Ang mas mahal sa kanila is Nescafe, 128 naman doon. So 20% yung patong natin sa kada twin pack na kape. Ayan, sa mga ganitong kape, dahil 12.5 15 ang bentahan natin, 2.50. 250 yung tubo natin dito, kaya nasa 20% yung patong natin. 'Di ba mga kasari? Simpleng kape pero 20% yung patong natin. Pero tamang presyo lang, 'di ba? So, hindi lang naman 10% talaga yung pagpapatong ko dito. Meron kasing mga nagko-comment na sobrang baba ko daw magpresyo.
palugi na daw akong magpresyo, ganyan. Hindi ko talaga mawala sa isip ko yung nag-comment ng ganon. Pero nagtaka na lang ako kasi bakit pa ako nagtindahan kung hindi ko tutubuan, 'di ba? Kung palugi ko ibebenta, 'di ba mga kasari? Siguro kung ganun ako magbenta, hindi tatagal yung sari-sari store ko ng 6 na taon, 'di ba po? So, ayun po. Sa noodles, pancit canton, ganyan. Eto. Magtataka kayo, nandito na yung drawer. Yun guys, ang hindi ko pa na-update sa inyo sa another vlog na lang. So, ayan, pancit canton, 16 yung ating bentahan, 14 ang puhunan. So, ang patong po natin sa pancit canton is 15%. So, bali 2 pesos lang po yung tubo natin. Sa alak naman po, sa 4, kasi yan yung mabenta talaga ngayon guys. Sa isang araw, mayroong bumibili 6, ganyan, pabalik-balik sila hanggang sa maka-6, 7, 4. So, nakakatuwa ang sales, 'di ba mga kasari? So, ang patong lang po natin, dahil 121 ang puhunan sa 4, wait lang guys. Mabili. Ano yung cobra? Dalawang cobra. So, ayan guys. Kahit maulan, may bumili ng dalawang cobra. 40 pesos, 20 kasi ang isa. Hindi ko na in-stop yung ating pagbablog. Ayun nga po, 121. So, 19 lang po mga kasari ang tubo po natin sa 4. Sa 19 pesos, meron din po tayong 19% na patong. Kasi 19.36 yung pinalabasan eh. 19 pesos yung sakto na tubo natin or patong natin. 140 lang po ang bentahan ko ng 4. Dito bumibili yung mga iba kahit napakalayo guys. As in, sobrang layo nila. Mga construction worker. Kasi sa iba daw yung dadaanan nila 160, 170 ang 4. Dito lang talaga medyo mura talaga. So, ayun po mga kasari. Dati, nung hindi pa nagpa-price increase ang alak, 130 lang yan sa akin. Pero sa iba, 150 na sa kanila. Nung hindi tumataas. So, ayun po mga kasari. Yun po yung pagpa-pricing ko. Hindi ko na nilahat yung mga paninda. Nga pala mga kasari, update ko kayo sa tuyo. So, ang tuyo guys ay kapresyo na ng mga karne. Ang bagsak na sa akin nung nag-ano sa akin ng tuyo, 100 pesos ang isang haba, 10 pieces. So, wala na po akong tutubuin kung 10 pesos pa rin po kasi 10 pesos na ang puhunan. Sa isang haba, 10 peraso na lang ang laman. Buti na lang binilang ko nung nag-deliver sa akin dito yung aking ahente niyang tuyo. So, siguro, kung bibili pa ako ng, kung ganyan kamahalan tuyo at bibili pa ako at ako ang magre-repack, mas lalo akong walang tutubuin, may hirapan pa akong magrepack. Kasi naranasan ko po yan mga kasari na hindi talaga ang hirap bukod-buko rin kung magkano ba yung tutubuin. So, nag-plus 2 ako. Sa iba daw, ang bentahan yan, 15 isang balot. Pero ako, gagawin ko na lang 12. Kahit 2 lang yung aking tubuin sa isang balot, okay na yun mga kasari. Basta, meron akong maibenta kay customer. Kasi ngayon tag-ulan, napakasarap po talagang i-partner niyang sa mga sinabawan niyang tuyo, itlog, ganyan. Kaya, talagang parati po yung hinahanap sa ating tindahan. So, ganyan lang po ako mga kasaring mag-pricing sa aking mga paninda. Talagang tamang presyo lang talaga para mapatakbo natin ng maayos yung ating tindahan at lumago yung ating sari-sari store. So, yan po talaga ang sekreto ng aking sari-sari store. Kaya hanggang ngayon ay nandito, nakatayo pa rin at lumalaban sa hamon ng buhay. Kahit umulan, umaraw, bukas po yung ating sari-sari store. Bihira lang po talaga akong mag-close ng tindahan. So, yan po yung aking pricing tips po sa inyo mga kasari kahit hindi masyadong maganda yung quality ng ating vlog. Thank you so much pa rin po sa panonood parate. Yun lamang po mga kasari, sana nag-enjoy kayo dito sa aking vlog. Keep safe po sa inyong lahat. Happy selling po. Bye!